yung mabilis lang. Ano po? Kasi tulad talagang napakabuti ng Panginoon. Ano po? First week of January, nabasa ko yung memo ng opisina na yun nga yung schedule ng yung lingkod ay mababago, wala na akong day off na Friday and day off ko ay Saturday. So habang kami bumabiyahe, kila Kuya Roland, pupunta rito, nabasa ko yun, nagkaroon ako ng bigat sa damdamin. Iniisip ko, kini-question ko si Lord, Lord, bakit ngayon pa? Kung matatapos na yung aking kontrata, bakit ngayon pa ako? Bakit ngayon mo pa ito ginawa? Ganon yung ano ko, pagkakasabi ko sa kanya, mabigat ang loob ko hanggang makarating dito, hanggang sa dawn prayer. Umiiyak ako sa Panginoon, no? Kasi iniisip ko talaga, Lord, bakit ganito? Bakit ito yung niloob mo na mangyari? Ganon yung ano po. So, hanggang sa nalaman ko yung aking schedule, sabi ko nga ako, nagpapatumpik-tumpik ako, sabi ko hindi mo na ako papa-schedule. Pero pinaalala sa akin ng Panginoon yung nag-graduate ako ng leadership. So leadership dito, taas ka kamay. Leadership, graduate. Ano po? Sabi doon, anumang sitwasyon ng iyong buhay, huwag kang titigil sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Yun ang pinaalala sa akin ng Panginoon. So, nanghingi ako ng sorry kay Lord. Lord, sorry sa lahat ng sinabi ko sa iyo. Nag-doubt ako kasi yung pala, hindi pala yung purpose ng Panginoon para ako ay manghina. Ano po? Binigay niya sa akin yung title na Remain Connected to God. So, anuman yung sitwasyon, anuman yung naganap sa aking buhay, sa aking trabaho, hindi ibig sabihin pala na ako huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Bagos ito'y manatili akong nakakonect sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Diyos. Bigyan natin ng palakpak ang ating Panginoon sa magandang punto. Sabi dito sa ating salita ng Panginoon sa title na Remain Connected to God sa John 15 verse 4. Ano po? Tayo po tayong lahat at sabay-sabay natin basahin ang salita ng Panginoon at the count of 3. 1, 2, 3. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can it bear fruit unless you remain in me. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ano po? Sino po ba? Lahat po may cellphone, ano? Amen. May wifi? Wala. Hindi pwede. Yung cellphone, alam niyo po, pag walang wifi, walang data, walang load, hindi mo yan magagamit. Amen po ba? Calculator lang. Ano po? Pero hindi ka magkakaroon ng communication sa iyong mga loved ones. Amen. Amen. So, sino po ba ang bumili ng cellphone na hindi kinuha yung charger? Wala po, di ba? Wala pong cellphone na ginawa na hindi kasama yung charger. Ano po? Ganito po. Kahit gaano pa po kamahal o kaganda ng cellphone nyo, meron po yung charger. Kasi dadating yung time na yan ay malulubat, hindi nyo po yan magamit upang magkaroon tayo ng communication sa ating mga loved ones. Amen. Ano po? Ganyan po ka-importante ang connection. Ganyan po ka-importante yung charger sa cellphone. Ganon din po yung spiritual life natin. Ano po? Hindi natin magagawa ang mga pinapagawa ng Diyos sa atin kung hindi tayo nakakonek sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga sabi dyan, gumamit ang Panginoon na napaka-simpleng at powerful na salitang remain. Ano po? Manatili. Ano po? Sabi dyan, to remain means to abide or dwell. Ayaw.
Biblical meaning, ano po? To remain, meaning, means to abide or dwell. Manatili at ano ba? Tumira. Kumbaga, mag-stay. Ano po? To remain in Christ means to maintain a continuous dependence and intimate relation in God. Napakaganda ng salita na to maintain. Alam niyo po yung mga sasakyan, dumadaan yan sa maintenance. Para po ano? Ma-maintain niya yung ganda at takbo ng makina. Amen po ba? Hindi lang isang buwan i-maintenance mo, next month hindi na. Ano po yung mangyayari? Magkakaroon ng problema, hindi ako mekaniko, ano po? Magkakaroon ng problema sa loob ng sakyan. Ano po? So, sabi dyan, to maintain continuous, dapat tuloy-tuloy. Ano po? Yung ating relation or pagkikilala, yung relasyon natin sa Panginoon dapat tuloy-tuloy. Ano po, hindi yung ngayon dadalo tayo, next hindi tayo dadalo. Ano po, sabi diyan, napakalaga ng salita ng Panginoon na binabanggit na maintain a continuous dependence, intimate relation to God. Pangalawa, means an active daily commitment to live in His presence, obey His words, and rely on His Spirit. Ano po, isa pa yung active daily commitment. Ano ba yung mga daily commitment natin? Alam ko, napakarami ng daily commitment natin sa Panginoon. Ano po, hindi lang sa pagdalo, pag-attend sa Bible study, marami pa. Ano po, sinabi ng Panginoon, remain in me. Ano po, ibig sabihin, stay connected, stay close, stay rooted, kahit may problema, kahit pagod ka, kahit hindi malinaw ang lahat, basta sinabi ng Panginoon, to remain. Kasi si Lord, alam niya lahat. Ano po? Alam niya yung kinabukasan, alam niya mamaya, alam niya susunod na araw. Ang sinabi ng Panginoon, very simple word, remain. Manatili. Ano po? Hindi niya sinabi na bisitahin mo lang ako kapag kailangan mo ako. Ang ating mga buting pastor hindi po nagkukulang magpaalala sa atin. Amen. Hindi rin niya sinabi na lumapit ka lang sa akin kapag okay ang life mo. Hindi sinabi ng Panginoon na lumapit ka lang sa akin kapag may laman ang bulsa mo. Hindi sinabi ng Panginoon, lumapit ka lang sa akin kapag meron kang makakain. Ano po? Pinapaliwanag ng Panginoon na sa pamamagitan ng isang malinaw na larawan na sabi diyan, si Jesus ang vine, siya ang source, life, strength, and fruitfulness. Ano po? Ang ating Ama, ang gardener, siya ang nag-aalaga at nagpuprotekta. Tayo ang branches, tumatanggap ng buhay mula sa vine. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. At very clear po ang point ng Panginoon na hindi kayang magbunga ang branch kung ito ay hiwalay sa vine. Amen. Ano po? Kaya nga, dito sa PGWM, ano po, kapag yun nga yung kanina, ay kang nakaraan, kapag meron kang talent, sige, dito ka na, magtugtog ka na. Marunong ka lang mag-gitara, tugtog ka na. Ano po? Kasi, kahit gaano ka pa ka-talented, ka-busy sa ministry, or ka-successful sa buhay, kapag disconnected ka sa Panginoong Hesus, unti-unti kang mauubos. Amen. Mapapagod, madidrain, magiging dry ka sa loob. Alam niyo, na-experience niyo pa ba yung maging dry sa loob?
Ano po? Paano nagiging dry ang isang mananampalataya sa loob? Yung wala kang nakakain na salita ng Panginoon everyday. Wala kang nami-meditate na word ng Panginoon everyday. Everyday meron tayong kinakaharap na battle. Hindi natin nakikita. Ano po? Minsan sa daan pa lang or sa trabaho, marami tayong ma-encounter na talagang magpapainit ng dugo. Ano po? Magpapasakit ng ulo. Ano po? Pero malalampasan po natin yan sa papaano po, sa pagme-meditate ng salita ng Panginoon. Ano po? Sa Lucas chapter 10 verse 38, meron po doon na example na si Mary at si Martha. Ano po? Basahin natin. Sa Lucas chapter 10, open your Bible po. Lucas chapter 10 verse 38, 42, basahin ko na lang po. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at naabalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Marta ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So ano pong nakita? Napakagandang halimbawa na mababasa natin sa Bible. Ano po? Si Marta, sabi doon, sobrang busy. Nagluluto. Sino ba naman ang hindi matataranta? Ang Panginoong Hesus pumunta sa iyong bahay. Ano po? Sobrang busy. Nagluluto, naghahanda ng pagkain. Ano po? Hindi po masama yung kanyang ginagawa. In fact, kailangan po yun, di ba? Para meron silang makain. Pero si Mary po, tingnan niyo po yung ginawa ni Mary. Anong ginawa niya? Umupo lang siya sa paanan ni Jesus at nakinig. Po, hindi siya nagmadali, hindi siya na-distract. Pinili niya maging present. Pinili niya kung anong pinakamainam. At sinabi ng Panginoon na Mary has chosen what is better and it will be not be taken away from here. Ano po? Kung ano pala yung kung ang puso para natin nagnanais na sundin ang ating Panginoon, sundin ang kanyang mga salita, hindi pala ito mawawala. Hindi mawawalang kabuluhan yung ating mga ginagawa. Ano po? Hindi sinabi ng Panginoon na mali si Marta. Ang sinabi niya ay mas mahalaga kaysa pagiging busy. Si Marta ay busy sa Panginoon, pero si Mary ay connected sa Panginoon. Pwede tayong maging active, pwede tayong active sa church every Friday, ano po, pero spiritual dry, yung ating mga spiritual life. Kasi hindi na po tayo nakikita ng ating mga pastor sa ating kanya-kanyang bahay. Hindi nila alam kung ano yung ating ginagawa after ng ating trabaho. Pero may paalala ang Joshua 1:8 na nasabi doon, nakalimutan na. Sabi na huwag nang kakalimutan. Huwag mong kaliligtan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi. Ano po? Kaya nga, pwede tayong mag-serve, pwede tayong maggamitin ng Panginoon, pero disconnected tayo sa prayer. Kaya nga, every gawain, anuman yung ating ginagawa sa loob ng bahay, panambahan, napaka-importante at pinapaalala sa atin na mag-start sa panalangin. Hingi ng guidance po sa ating Panginoon. Pwede mong gawin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Pwede mong gawin ang lahat ng bagay dito sa panambahan, pero hindi kasama si God sa iyong puso. Hindi masama po ang maging lingkod
or mag-serve sa basa ng Panginoon. Hindi masama maging busy para sa Panginoon. Pero kapag nawala ang connection sa Panginoon, mawawala din yung joy, peace, and strength. Kaya nga tandaan natin, connection is important. Ano po? Stay connected to God is important. Because when you remain in Christ, life flows naturally. Ano po? Sunod, sabi dito, what does it means to remain in Christ? Ano ba ang ibig sabihin na manatili sa Panginoon? First, believing that He is God's Son. Ano po, hindi lang alam, sabi dyan sa 1 John 4, verse 15, ano po, hindi na isulat po yung verse. Ito po yung oras para tayo ay mag-take note. Ito po yung oras para tayo ay magbasa ng mga Biblia. Ano po, sabi dyan, ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nanatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nanatili sa Kanya. Ano po? So meaning, kapag sinasabi natin na ang Panginoon ay anak ng Diyos, ang Diyos naman ay nanatili sa atin. Amen po ba? Hindi lang po, ay kilala ko ang Panginoon. Di ba maraming tao ngayon, nagsasabi, tanungin mo, kilala mo ang Diyos? Tatanungin ka, oo. Kilala lang. Ano po? Wala kang connection o relasyon sa Panginoon. Amen? Sabi diyan sa pangalawa, receiving Him as our Lord and Savior. John chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Wow. Ano po? Tatanggapin mo yung Panginoon pagkakalubang ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Napaka ganda or isang magandang matanggap na regalo buhat sa Panginoon na sabihin ikaw ay aking anak. Ano po? Next po, doing what God says. Sabi ng John, 1 John chapter 3 verse 24, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nanatili siya sa atin. Amen? Nahuli pala. Sorry. Ano po? Sunod po. Sunod, continue. Basta po. Doing what God says, sabi dyan, 1 John 3, verse, nababasa ko ba? 1 John 3, verse 24, sunod, continue to believe the good news. Diba? Sa mga balita, ayaw natin na, ayaw ko na, napapanood ko yung mga bad news. Kasi, magkakaroon lang ng, madadagdagan lang ng basura yung ating isip at yung ating puso. Or, pwede, huwag na tayo manood ng mga balita. Basahin na lang natin yung Biblia. Ano po? Next, relating in love to the community of believers. Ano po, napakahalaga po ito bilang isang mananampalataya. Sabi diyan, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa Kanya. So, marami pong ibig sabihin ang pananatili sa ating Panginoon. Hindi lang sa pag-attend ng Bible study, hindi lang sa pagbabasa,
Hindi lang sa pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Marami po ang ipinapahayag na kahulugan na manatili tayo sa Panginoon. Amen? At sunod po, number 3. Ayan. Challenges of remaining in Christ. Kanina sabi doon, what does it mean to remain in Christ? Siyempre, hindi po yung bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Diyos, bilang nakakilala sa Panginoon, hindi po mawawala yung mga challenges sa ating pananatili sa Panginoon. Ito po yung nagiging pag-test or pagsubok sa atin ng ating Panginoon. Kung talagang tayo ay nanatili sa ating Panginoon. Amen? Number 1, internal struggles. Ano ba yung mga nakapaloob sa internal struggle? Unang-una, yung ating mga personal. Ito yung the struggle with sin. Struggle with sin. Po, hindi nabasa. Sabi dito, a constant battle exists between the spirit and the flesh with the propensity towards all sinful habits. Ito po yung yung pakikipaglaban natin sa kasalanan at isang karaniwang karanasan ng isang mananampalataya. Amen mo ba? Kung saan mayroong patuloy na gera na hindi nakikita ng ating dalawang mata. Ito yung gera na patuloy na lumalaban sa ating kaloob-looban. Ano po, yung ating lumang buhay sa bagong buhay. Ano po? Sa lumang kalikasan at sa bagong kalikasan. Ngunit lagi natin tandaan, mga kapatid ko sa Panginoon, na meron ng bagong buhay na ibinigay ang ating Panginoon. Kaya, yun ang dapat nating piliin. Yung bagong buhay na ibinigay ng ating Panginoon. Next, self-reliance. Self-reliance and pride. Ano po? Sino naglalabang? Sino naglalaba? Amen? Bumibili kayo ng pride na sabon? Hindi? Ano? Sabi, Mr. Clean. Ano po, ito po yung isa pang challenge, internal struggle kapag tayo nanatili sa ating Panginoon. Hindi po ito mawawala. Yung self-reliance and pride, the temptation to depend on one's own strength and Christian's resume rather than on the Holy Spirit leads to burnout in the spiritual distance. Ano, ito yung unang ito yung matagal mahirap tanggalin yung pride, no, sa ating puso. Ano po, mahirap, mahabang proseso. Pero sabi nga ng Panginoon, walang hindi kayang gawin ang Diyos. Kung patuloy tayong nagpapasakop sa Kanya, ano po, patuloy tayong sinusuko ang ating puso sa Panginoon. Next, emotional roller coaster. Naalala ko yung yung sinakyan nila Pastora, no? Grace, no? Yung emotional roller coaster. Alam niyo po ba, na-imagine niyo yung roller coaster? Up and down, up and down, up and down. So, ito din po ay magiging struggle natin, internal struggle. Kung patuloy natin babaliwalain ang salita ng Panginoon, kung hindi natin siseryosuhin ang salita ng Panginoon, kasi walang makakapag-control ng ating emosyon kundi ang ating Panginoon, ang salita ng Panginoon. Ano po? Emotional roller coaster, allowing feelings rather than trust in God to dictate faith lead to instability.
Ano po? Pag inuna natin yung ating mga emosyon, rather than trusting God, wala pong magiging, walang magandang kinalalabasan. Ano po? Kaya nga, naalala ko, no? Yung nalaman ko yung, yung schedule, nauna na naman yung emosyon. Imbis na mag-pray, ano po? Imbis na manalangin, imbis na mag-trust sa Panginoon. Kaya nga, sabi ko, ako talaga yung unang tinuruan dito sa salitang ito ng Panginoon to remain connected to God. Ano po? Next, lack of patience. Difficulty waiting on God's timing can lead to doubt and seeking solution outside of Him. Ito pa. Ano po? Yung sabi ko nga, siguro Lord, 1 month lang to, pero ito yung naging dahilan din ng pag-doubt ko sa Panginoon. Lord, ang tagal naman nun. Kung 1 month man yun, ang tagal naman nun. Sabi ko, but I thankful, sa buhay ng Pastora Glenda, Pastor Arman. So, talagang ang Lord talaga ay gumagawa para sa ikabubuti natin. Ano po? Minsan kasi na natatakpan yung ginagawa ng Panginoon eh. Nakikita natin yung nakikita lang ng dalawang mata. Hindi natin nakikita yung ginagawa ng Panginoon na sabi niya, ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ating ikabubuti, hindi para sa ating ikasasama. Amen? Next po ay self-centeredness. Ano po? Yung self-centeredness, prioritizing one's own desire over serving God and others. Jollibee. Sino makilala kay Jollibee? Yung bida-bida. Ano po? So, as a Christians, be sensitive. Ano po? Sa salitang self-centeredness or sa ating mga sarili. Ano po? As a Christians, as the Son of God, dapat ito'y nagkakaroon na ng pagbaba or slow down sa ating mga buhay, yung pagiging self-centeredness. Ano po? Next po. Ay, dami pindot. External pressure. Nakapalaog dyan yung business. Ano po? Sino nakarelate sa business? Business, sabi doon, hectic daily schedule, family demands, and digital distraction took out of time for prayer, scripture, and community. Yung pag message ka ni Pastor, Kuya, ate, bukas ay may labahin po ako, Pastor. Ano po? Sabi ng Panginoon, huwag mong kaliligtaan ang 7 araw. 4 na araw pa lang, nag-iisip ka na anong irarason ko sa Friday. Anong irarason ko kay Pastor pag nag-message sa akin? Ano po? Ganun talaga po sa umpisa. Ganun talaga sa umpisa, no? Pero magtagal at magtagal, ituturo din sa inyo, ituturo din sa atin ng Panginoon kung ano yung nararapat at tamang gawin pag-araw ng Sabbath day. Ano po? Hindi po dahilan na malayo ang church. Hindi po dahilan na malamig ang panahon. Ang Panginoon Hesus hindi po nagdahilan. Bakit? Nagreklamo ba siya nung pasan-pasan niya yung cross na mabigat? May narinig ba tayo? May sinulat ba sa Biblia? Ang banggit lang ng Panginoon, patawarin mo sila. Kaya na, nakakalungkot na may marinig na isang kapatid natin na hindi makakabalo. Napakalapit lang sa church.
ako nga, sabi ko, Lord, alam ko na kalooban mo ito at meron ka na naman tinuturo sa akin. No? But, hindi ako nawawala ng pag-asa dahil ang Diyos talaga yung pag-asa na ano man yung maging kahinatnan ng aking diop, sa Panginoon ko pa rin pinagkakatiwala. Kahapon nag-usap kami ng aming engineer, sabi ko, Sir, pwede ba every Friday ako mag-diop? 2 araw yung diop ko, Saturday and Friday. Sabi niya, hindi pwede. Sabi ko, si Lord merong gagawin sa inyo. Ano po? Sa puso ng management ng aking kumpanyang pinapasukan. Hindi natin alam yung plano ng Panginoon. But nandun ako, nakatingin ako sa plano ng Panginoon na ang kanyang plano ay para sa ikabubuti ko, hindi para sa ikasasama ko. Amen? Next po is persecution and rejection. Facing hostility, mockery, or exclusion from family, friends, or society for holding to faith. Meron po bang naka-experience na pinagsabihan na ng asawa, huwag ka nang pumunta dyan sa church? Malalayo ang asawa natin, di ba? Huwag ka nang pumunta dyan sa church. Ano po? Hindi po ito mawawala bilang isang mananampalataya. At inyo pong abang lingkod, I praise to God na hindi pa ko po naka-experience ng ganon. Na pinagbawalan ako ng aking magulang na patuloy na makilala ang Panginoon. Sinabi lang ng aking tatay, magpatuloy ka dahil maganda yan. Ano po? So napaka hirap bilang isang OFW na narito ka sa bansang Saudi Arabia. Tapos ang mahal mo sa buhay ay naroon sa Pilipinas. Amen po ba? Mahirap na pero ayaw mong gumawa ng solusyon ng nararapat gawin kung paano masolusyonan yung hirap na nararamdaman mo. Wala pong ibang makapagbigay ng solusyon kundi ang ating Panginoon. Amen? Next po. Cultural shifts. Ano po ba yung nakasad sa cultural shifts? The maintaining a biblical worldview in a society that is increasingly post-Christian. Ito po yung bansang Saudi Arabia, hindi po ito Christian. Ano po? So, ito po yung magiging struggle din sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi sa una, magdadaw tayo, matatakot, baka tayo ay mahuli. Ano po? Nung bago ako dito, sinabihan ako ng aking pinsan na sa Riyadh, huwag kang dadalo dyan, baka mahuli kayo. Ang reply ko sa kanya, kung yun ang kalooban ng Panginoon, mangyayari yun. Nung wala pa ako dito, sa Saudi, siya yung aking kausap. Sabi niya, pag nasa Riyadh ka, napupuntahan kita. Nung nasa Riyadh na ako, hindi na pumupunta. Alam niya ng Kuya John. Sabi niya, punta natin pinsan mo. Ayaw po yun. So, hindi ako nagdalawang isip na gano'n ang i-reply sa kanya. Kung kalooban ng Diyos, mangyayari yun. Ano po? Kasi hindi natin kontrolado ang lahat sa ating buhay. Amen? Pangatlo, spiritual challenges. Ano po ba yung nakapaloob sa spiritual challenges? Ito po yung spiritual warfare. The Christian concept of a persistent and visible struggle against evil force. Satan is not a physical battle, but a spiritual one for the mind and heart, involving resisting temptation. Hindi po natutulog ang kalaban 24/7 na nakabantay sa atin. Kaya wag tayong patulog-tulog. Ano po? Huwag tayong patulog-tulog kasi baka pag tayo naiglip, makakapasok ang kalaban. Ano po? Be watchful. At wala pong iba yon, wala tayong sandata na magagamit sa kalaban, kundi ang salita ng ating Panginoon. Next, doubt and answered prayer. Ano po? Ito pa. Yung pag-aalinlangan sa mga unanswered prayer na ating binadalangin sa Panginoon.
struggle with answered prayers, personal suffering, or the feeling that God is distant. Lagi po natin tandaan na gaano man kalayo ang langit, hindi po yung dahilan para hindi marinig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ano po? Lagi po natin tandaan na hindi po natutulog ang Diyos. Ano po? Lagi siya nakabantay sa atin. Ano po? Ano ba yung, naalala niyo yung kanta na gaano man kalayo ang langit? Ano po? Gaano man kalayo ang langit, ang pag-ibig mo'y para sa lahat. Ganon. Ano po? Next, papaawit natin. Ano po? Number 3. Biblical illiteracy. Ano po? Ano? Illiteracy. Illiteracy. Amen. Sabi po dyan, a lack of deep personal engagement with scripture leading to vulnerability to false teaching. Ano po? Marami po tayong mababasa na or makakasalamuha dyan sa mga mall. Ano po? Marami din naghahayo. No? Marami din ang nagsasabi na nasa kanila. Yung tinuturo nila ay tinuturo galing sa Diyos. Ano po? Kaya nga, napaka-importante po, meron tayong mga personal na Biblia. Meron po tayong kanya-kanya cellphone. Amen? Sabi ko, yung cellphone niya, kahit gaano kamahal na bibili. Bakit kaya hindi tayo makapag-provide ng sariling Bible? No, yung cellphone natin napakaganda ng mga casing. Pero yung Bible natin walang cover. So, huwag tayong padadaya sa mga maling katuruan. Ang tunay na katuruan po ay mababasa sa Biblia. Amen. Sabi po diyan, ngunit kung tayo po ay makaranas sa mga ganitong challenges sa pananatili natin sa Panginoon, huwag po natin kalimutan yung salita ng Panginoon na mababasa sa John 16 verse 33. Andiyan ba? Wala. Sabi po diyan, take note na lang po ninyo. Sa John 16 verse 33, sabi diyan, I have told you these things so that in me you may have peace. Peace in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So pinauna na po pinasabi ng Panginoon na kung tayo man daw ay makaranas ng mga ganitong pagsubok, mga bagay na makakapagpanghina sa atin pananampalataya, huwag tayong mabahala sapagkat ang Diyos po ay nagsalita na napagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Amen? Number 4. Things we should do to remain in Christ. No, kompleto po ano? Sabi diyan, things we should do to remain in Christ. Number 1, daily commitment and spiritual discipline. Sabi ng Hebreo chapter 10 verse 25, let us not neglect meeting together as some have made a habit, but let us encourage one another and more as you see the day approaching. Ano po, wag daw natin kaliligtaan ang pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Pag minisits tayo, wag na tayo dahilan pa. Pastor, wala akong load. Pastor, inaantok na ako. Ang Biblia, ang salita po ng Panginoon ay nagpapaalala na ito yung mga dapat nating gawin sa panatili sa Panginoon. Na magkaroon tayo ng daily commitment at spiritual discipline. Isa po sa pinakamabigat na kalaban yung ating sarili. Ano po? Kalabanin natin yung sarili. Kaya natin yan, kasama natin si Lord. Amen? Next. Obey His words. Sabi ng John 15 verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just
as I have keep my Father's command and above in His love. Ano po? Hindi lang po pala, hindi lang dapat pala tayo ay nakikita sa loob ng panambahan ng Panginoon. Hindi lang po dapat pala tayo nagtutugtog o kung ano man yung ating ginagawa sa Panginoon. Kailangan sinusunod din natin yung kanyang salita. Ano po, katulad ng pagsunod natin sa ating mga magulang, nang tayo mga bata, ano po, sa tingin niyo po ba, kung hindi natin sinunod sila, nasan tayo ngayon? Wala po nakakaalam, ano po. Isa po yung halimbawa, napakagandang halimbawa, na sabi dito ng Panginoon, obey His words. Ano po, kung sumusunod tayo sa Panginoon, manatili if you keep my commands, you will abide in my love. Sabi ng Panginoon. Amen? Ano po? Next, rely to the Holy Spirit, dependence to the Holy Spirit. Sa Acts chapter 1, verse 8, sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria into the end of the earth. Amen? Ano po? Next. Ito naman po yung outcome. Kanina, things we should do to remain in Christ. Ngayon, ito po yung outcome of remaining in Christ. Yung magiging kinalalabasan ng pag tayo inanatili sa ating Panginoon. Ano po? Spiritual growth and fruitfulness. Wala pong estudyante na hindi nangarap na hindi siya makakapagtapos. Ano po? Ganon din po yung mananampalataya, isang anak ng Diyos. Hindi niya tinanggap ang Panginoong Hesus. Tapos hindi siya pupunta doon sa langit. Amen. Sabi dito sa spiritual growth and fruitfulness, John 15 verse 16, you did not choose me. Verse ng NBS. Ano po? Ano po ba nakalagay? Sorry po. Paano naman? Pag-correct po. Sino na? Hindi pa nakalimutan ng NBS. Ano po? Tama di ba po? You did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruits, and that your fruit would remain, so that whatever you ask to the Father in my name, He may give to you. Napaka ganda po na ang verse ng mga NBS. Ano po? Kaya nga kung mga NBS student, kung kayo po ay nag-alinlangan, ano po, basahin nyo lang po yung John 15 verse 16, nasabi ng Panginoon, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Ano po? Memory verse nyo rin yan, in basic student, dadating yung time. Ano po? Kabisado na, praise God. Ano po? Yan ang kabisaduhin nyo po, kasi darating araw, darating yung oras, na marami tayong kakaharaping pagsubok. Ang magiging kalakasan lang natin bilang mananampalataya ay yung mga salita ng ating Panginoon. Amen. Sa John 15 verse 5, sabi nito, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Holy Spirit is love,
joy, peace, patience, goodness, gentleness, and self-control. Alam mo, take note doon sa John 15 verse 5, sabi diyan, without me, you can do nothing. Ano po, ano man yung ating mga ginagawa sa bahay panambahan, sa ubasan ng Panginoon, kapag disconnected tayo sa Panginoon, hindi natin magagawa ang lahat ng iyon. Amen? Kulang. 23 kasi. Pero kulang pa rin. 22 to 23. Faithfulness, kindness, saka faithfulness. Ano pa? Ano? Bilis na lang po. Amen po. Sorry po. Next is the depend relationship. Ano po? Magpakalalim sa relation sa ating Panginoon. Ano po? Sabi ng John 15 verse 15, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Small letter P. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ano po, napaka ganda ano po ng salita ng Panginoon na sinabi niya sa atin na hindi na tayo inaaring alipin ano po, sa halip mga kaibigan. Alam niyo po ba yung magkaibigan? Sino magkaibigan, best friend? Lagi magkausap. Yung Pastora Mars. No? Lagi sila magkausap, di ba? Ganon yung magkaibigan. Lagi nag-uusap, nagkukwentuhan. Ganon din po sa ating Panginoon. Ano po? Tayo makipag-usap sa Panginoon bilang magkaibigan or bilang tatay, ganon. Ano po? Yun ang gusto ng Panginoon, yung lagi siyang kausapin. Ano po? Next is effective prayer life. Ano po? Isa po ito sa na magiging outcome kung patuloy tayo manatili sa Panginoon. Dati, hindi tayo marunong manalangin. Ano po? Dati magganong-ganon tayo, tapos na. Ano po? Pero nung tayo nagbabasa at nanatili sa Panginoon, nagkaroon tayo ng pagbabago. Nagkaroon ng effective pagbabago sa ating pananalangin. Ano po? Sabi diyan, effective prayer life sa John 15 verse 7, if you abide in me, in my words, ask what you desire and it will be done for you. Ano po? Ano man yung kung mananatili ka sa aking salita, sabi ng Panginoon, hingin mo yung nais mo at ipagkakalob yun sa iyo. Biblical meaning po yun, din po yun sinabi na, ay, Lord, bigyan mo ako ng kutsi. Bigyan mo ako ng gano'n. Hindi po, kutsi. Yung bahay, ano po, sabi ng Panginoon, maging ano po tayo, i-desire natin yung patuloy na lumago. Patuloy, maging rooted yung ating spiritual na pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Next. Sunod, inner peace and joy. Nahuli yung akin naman. Sabi diyan, sa John 15 verse 11, these things I have spoken to you that you may joy will remain in you and that joy may be full. Ano po? Lagi, araw-araw nating, sa araw-araw nating ginagawa, nakakaubos ng pasensya. Amen? Nakakaubos ng tawag dito, yung patient, ano? Sa araw-araw ng trabaho. Ano po? Kaya nga, napakalaga po na bulay-bulayin natin ang salita ng Panginoon araw at gabi. Kasi lalo ngayon, iwan ko sa inyo kung meron kayong nakasamang Pilipino, lalo sa akin, ano po, talagang, yun na lang po ang tanging kinukuhanan ko ng lakas, yung salita ng Panginoon. Sa araw-araw na pagpasok sa trabaho, talagang
mauubos. Ano po? Kung wala salita ng Panginoon, ubos talaga. Po, sabi diyan sa John 15 verse 11, yung binasa natin, these things I spoken to you that may joy remain in you and that your joy be full. Sabi, Jesus promised that remaining in Him would result in His joy being them and their joy being complete. This provide a deep inner peace and transcend difficult circumstances. Amen. Next. Spiritual strength and guidance. Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, sabi diyan, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang lalang ng diablo. Ano po? Napakalinaw na sinasabi ng Panginoon na isuot. Wag lang natin bitbitin. Isuot. Ano po? Kung babasahin po natin yung mga sunod na verse dyan sa Epeso, nakalahad po dyan lahat kung ano yung dapat nating gawin sa pakikipaglaban sa diablo. Ano po? Remaining in Christ provide that strength to endure trials, overcome temptation, and receive guidance and wisdom for life decision. Amen? Next. Assurance in life confidence. Pag nanatili tayo sa ating Panginoon, yung outcome po noon ay magkakaroon tayo ng assurance and confidence. Ano po? Sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man, palalakasin kita at tutulungan. Wala pong down payment, ha? Yung assurance na binibigay ng Panginoon. Hindi katulad ng mga life insurance, mayroon down payment. Ang assurance na binibigay ng Panginoon, wala pong down payment. Ano po? Manatili ka sa Panginoon, manatili tayo sa Panginoon, meron tayong assurance na matatanggap buhat sa ating Panginoon. Amen? So, next, eternal life. Sabi ng John 6 verse 47, finally, my brethren, be strong in the nagkagulo-gulo lang confidence in the power of His might. Put paano na po? Be strong in the Lord, in the power of His might. Put on the whole armor of God, you will be able to stand against the will of the devil. Po. Di po na naayos, sorry po. Anong version na? 647. Mali po yung naisulat. Ano po dapat pala yun? Yung very truly, I tell you, the one who believes has eternal life. Tama po, Pastor? Pa-correct na lang po. Amen po. Sa eternal life po, ang verse ay John 6 verse 47. Ang sabi po doon, very truly, I tell you that one who believes has eternal life. At po, maniwala po tayo sa salita ng Panginoon na tayo magkakaroon ng eternal life. Ultimately, the promise for those who remain in Christ is Christ is eternal life in God's presence, the greatest gift of all. Ano po? Number 5. Next po, steps you have to do to remain in Christ. Number 1,
set a daily quiet time. Ano po? Sa maghapong maingay na mundo, sa mundong maingay, ano po, kinakailangan po natin mag-set ng oras, yung quiet time natin upang makausap natin ang ating Panginoon. Amen? Meron tayong oras, napakahaba, no? 24 hours, 8 hours trabaho, 9 hours trabaho, ilan? 12 hours. Po. Napaka-importante na magkaroon tayo ng quality time or daily time sa ating Panginoon. Next, restore your prayer life. Ano po? Napakahalaga sa isang mananampalataya ang magkaroon ng prayer life, ma-improve yung ating prayer life. Next, let go of sin that disconnect you. Po, alisin na natin yung mga kasalanan na nakapag-disconnect sa ating Panginoon. Choose presence over business. Po, katulad ng binasa kanina sa Lucas chapter 10, piliin natin yung pinakamainam. At alam niyo na po yun kung ano yung pinakamainam. Hindi na tayo bata, sabi ng Pastora Glenda. Ano po? At nakikita naman po na hindi na tayo mga bata. Ano po? Napakahalaga po yung connection sa Panginoon. Kasi sabi ng John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Ano po? Hindi sinabi ng Panginoon na you can do a few things without me. Hindi rin niya sinabi na you can still manage or survive. Ang direkta po niya sinabi niya nothing. Ano po? Ibig sabihin, kahit po tayo may skills, may experience, may resources, kapag wala ang Panginoong Hesus sa gitna ng ating buhay, gumagalaw tayo pero walang buhay. May activity pero walang impact. Parang sabi ko kanina, di ba? Parang phone na walang charger. Darating yung time, malulobat. Ano po? Mukha pa rin siyang cellphone. May screen. May mga apps. Pero pag naubos ng battery, wala na. Useless. Kahit gaano pa yung kaganda yung cellphone mo. iPhone 17. Ano ba latest ngayon? iPhone 7. Sorry. Pwede kang magmukhang okay sa labas, nakangiti, productive, successful, pero sa loob, pagod na pagod ka na, drain at empty. Bakit? Kasi, cut off ka na sa source. Wala na yung daily commitment, yung prayer, yung connection mo sa Panginoon. Ano po? Hindi po sinabi ng Panginoon na wala tayong value. Hindi rin niya sinabi na wala kang kakayanan. Ang sinabi lang po niya, hindi mo kayang mabuhay ng tama at buo kung hiwalay ka sa akin. Po. Lagi po natin tandaan na nagbibigay ng tunay ng kalakasan ay ating Panginoon. Kung manghina tayo, sa Panginoon tayo lumapit. Kung magulo ang isipan mo, sa Panginoon tayo lumapit kasi bibigyan niya tayo ng peace. Kapag nawawala ka, huwag kang pumunta sa Google Maps. Lalo kang mawawala. Sa Panginoon ka pumunta. Ano po? Kung pakiramdam natin ngayon, lobat tayo, pagod, dry ang prayer life, lumapit tayo sa Panginoon. Kung nakakaramdam tayo ng ganito, huwag natin isipin na tayo sira. Disconnected lang tayo sa Panginoon. Ang solusyon, mag-connect tayo sa Panginoon.
Balik sa prayer, balik sa salita ng Panginoon, balik sa presence ng Panginoon. Kasi pag nakakonect tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng battery ulit. Magkakaroon tayo ng buhay ulit. Magkakaroon tayo ng lakas ulit. Magkakaroon tayo ng purpose ulit. Kapag tayo ay nakakonect sa Panginoon. Jesus is not asking you to prove yourself. He is inviting you to plug in back. Yes. Ano po? Because apart from Him, we can do nothing. But connected to Him, everything finds its purpose. Amen po? Stay connected because He is our greatest connection. Amen? To God be all the glory. God bless us all. Ano po?